Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na iwanan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili natin at nawala na ugaling. Dahil sa ito sa atin ang natin. Panahon na ng pagbabago, at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento, ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, Buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. panahon na. Okay. Anyway, mga kaibigan, again, welcome back po sa aking channel. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan natin from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng ating mga ka-OFW saan lupalop man po kayo ng daigdig naroroon, ay isang mapagpalang araw po ng Sabado. Yun. Again, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa aking channel. Pag-usapan naman po natin ngayon ay etong bagong palabas. Bagong palabas po nitong si Kibuloy, mga kaibigan, no? Dahil sa alam naman natin sa March 5 ay haharap na naman sana, di ba? Haharap na naman sana kung aaten, kung lalabas, no, mga kaibigan, sa House of Representatives pagkatapos sa March, if I'm not mistaken, sa March 15 or 16 ata, 'di ba, sa Senate naman ng mga kaibigan. Dahil sa napadala siya ng subpoena coming from the House of Representatives at saka sa Senate ng mga kaibigan. So hihintayin na taabangan na lamang natin yung paglabas, 'di ba? Yung paglabas nitong si Kibuloy ng mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, may bagong pakulo. May bagong pakulo etong si Kibuloy mga kaibigan, at siya ay para bang meron siyang pag-game. Para meron siyang pag-game mga kaibigan, parang hide and seek, no? Hide and seek. Ang sabi niya ay at meron pang papremyo, no mga kaibigan. Meron pang papremyo na ipamimigay daw etong ama ng sanlibutan, may-ari ng sanlibutan, may-ari ng lahat ng kaluluwa ng mga tao, no mga kaibigan. Meron siyang pakulo, meron siyang pag-game, at may papremyo pa, no mga kaibigan. Ito ang panoorin natin, ha? Samahan niyo po ako, panoorin natin at bigyan natin ng reaksyon
etong statement po ni Anointed One, no? Anointed One. Parang kong naiirita ako pag sinasabi ko Anointed One, no, mga kaibigan. Kasi isa lang ang alam kong Anointed One, di ba? That is Jesus Christ, no, mga kaibigan. Pero anyway, no, merong bagong statement itong self-proclaimed Anointed One, no, mga kaibigan. And panoorin po natin at bigyan natin ng matindi-tinding what do you call this, reaction, no, mga kaibigan. Hide and seek lang ang peg ni Kibs. Tama, di ba? 16 viewers ha. Shoutout. Kanina 19 yan. Yung tatlo lumabas. Pagbalik niya, sigurado may bit-bit na, no, mga kaibigan. Like and share lamang po ha. Like and share, okay? So, panoorin natin at pakinggan natin si self-proclaimed Anointed One na pinakagwapo sa balat ng lupa. Sabi ni Tita Carmen, 1K pa premyo ni Satanas. Kibuloy, si Satanas na lang. Si Satanas na lang ang magtulak sa bangin sa iyo. Di ba? Si Satanas din lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Di ba, mga kaibigan? Okay. Ito ha, meron din siya meron siyang meron siyang pinapahulaan, mga kaibigan ha. At doon sa makakahula nga ay may premyo daw na na 1,000. No? Pakinggan natin ha. Malay mo, no, malay nyo, nasa atin pala yung yung kasagutan doon sa pinapahulaan nitong si self-proclaimed Anointed One, no, mga kaibigan. So, pakinggan natin ha, mga kaibigan. Pakinggan natin at panoorin natin si self-proclaimed Anointed One. Penny Alban, shout out Penny Alban. Sabi niya, hello Al and good PM din sa'yo, Penny Aban, sorry naman, okay? At marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita. Alam niyo ba, mga kaibigan, kung sino yung marami nagtatanong? Parang kasama ata doon yung FBI, kasama data doon yung mga kongresista, kasama ata doon yung mga nasa Senado, di ba, mga kaibigan? Yung pamilya noong mga nabiktima, di umano, di ba? Sabi nga sa inyo, hangga't hindi siya lumalabas, lagi natin gagamitin yung salitang biktima di umano, di ba? Mga kaibigan, di ba? Marami raw naghahanap sa kanya. May underground yan si Kibuloy Rapist, sabi ni Tita Carmen Lee, okay? Aking mukha at maraming beses ako ito sasabing nagtago ako o malis muna ako dito kasi medyo hindi pa magandang panahon na nandito ako. Miyuka Santos, shout out. O di ba, mga kaibigan, marami raw naghahanap sa kanya dahil hindi raw nakikita yung kanyang mukha. Pinagmalaki mo, ikaw ang pinakagwapo, di ba? Pinag-aawayan ka at hinahabol ka ng mga kababaihan dahil mayaman ka. Pagkatapos nahihiya ka ilabas ang mukha mo ngayon. Di ba, mga kaibigan? Dapat pag gano'n, proud ka kahit ano pa man yan. Kahit masama pa ang panahon para sa'yo. Di ba? Kahit hindi umaayon ang panahon para sa'yo. Siyempre, dapat proud ka ilabas yung sarili mo. Di ba? Mayaman ka, gwapo ka, pinag-ahabulan ka, pinag-aawayan ka ng mga kababaihan. Di ba? Oo. Huwag tago ng tago. Di ba? O, tuloy natin, mga kaibigan. Kaya yun po ang naririnig nyo sa akin. Ngunit sa palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga. Uy, talinghaga, mga kaibigan. Bibigyan niya raw tayo ng talinghaga. Eva Santos, shoutout Eva Santos. Nandiyan pala si Eva Santos. Okay. Ano kaya yung talinghaga na yun, mga kaibigan? Sabi niya, Penny Aban, di kami interesado sa malaman ang kung nasaan ka kibulok. Ang naghahanap sa iyo ay yung mga huhuli sa iyo, di ba? Hindi, kaya nga alam niya kasi alam niya tama yung Penny Aban. Alam niya na walang interes sa kanya yung mga mamamayan, no, mga kaibigan. Kaya nga ang ginawa niya ngayon, mayroon akong papremyo o magbibigay ako ng 1,000. Pero parang ayaw din ipamigay, kaya ang ginawa niya, tinira niya sa patalinghaga, di ba?
So, ano ba yung talinghaga na yan, Kibuloy? Okay, basa. Oh, kung saan ako. Isang puzzle. Na kung puzzle. masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Ang kuripot naman nito, no? Ang kuripot nito, 1,000 pesos lang mga kaibigan. Hoy, sandali yung ating ano. Wait lamang po. Ilolo ko yung aking wifi. Yan. Yan, bumalik na. Yan, bumalik na. Okay. Nagloko. Sherry Santa Maria, gandang hapon po. Maganda ka rin sa hapon, Sherry Santa Maria. Okay? Tuloy na natin ito mga kaibigan. Ha? Napaka-kuripot eh. 1,000 lang daw. 1,000 lang daw. Oy, wifi. Dali na mga kaibigan. Ha? Wifi. Naglalaroan na naman ako ng wifi natin mga kaibigan. Okay. Tuloy na. Na reward. Ito po ang talinghaga ko, ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Siya raw ay nakakubli. Wait lamang po yung wifi natin. Yung wifi ko man ay nagkukubli rin. Makisama ka naman wifi. Nagpahinga na nga tayo kahapon eh. Tapos ayaw mo pa makisama ngayon. Di ba? Okay. Sabi niya rito mga kaibigan, ako'y nagkukubli o. Di aminado siya mga kaibigan. Siya ay nagtatago. Di ba? Kamsat ako, shout out. And JC Mo, shout out. Okay? So, ako'y nagkukubli sa hindi kalayuan dito. So, ibig sabihin, nagtatago daw siya sa hindi kalayuan doon. No, mga kaibigan. Okay, tuloy. Kuta ko'y puro bato. Uy, mga kaibigan. Aba. Nakaka-alarma yun, mga kaibigan. No? Ang kuta daw ni Kibuloy ay puro bato. Di ba napabalita merong ano? Merong pagawaan or hindi sa ating galing yun mga kaibigan ha, nire-reactionan lang natin ha, o nakaka-alarma yun ha. Sa kuta daw niya mga kaibigan ay maraming bato. Parang ano parang totoo ata yung balita na ano di ba, na may drug lord sa Davao. Kasi yung kuta niya sa Davao, di ba mga kaibigan? Na may drug lord sa Davao tapos merong factory. May factory o pagawaan ng shabu. Ay, shabu. Sorry naman. Ng bato. Nadulas ako. Pasensya na po. Nadulas, di ba? May pagawaan ng bato diyan malapit sa kuta ni Kibuloy, di ba? Sabi niya, ako'y nagkukubli. So, siya raw ay nagtatago, hindi kalayuan dito. Ang kuta niya raw ay puro bato. Parang tama yung sinasabi ni Tita Carmen Lee, no, na may underground si Kibuloy, rapist, di ba? Pwede rin ganun, no, mga kaibigan. Okay, tuloy. Excuse me po, tuloy. Laksa-laksang pula at itim na langgam. Laksa-laksang pula at itim na langgam. Doon sa pugad niya na maraming bato, ay meron ding laksa-laksang langgam, itim at pulang langgam. Ibig sabihin mga kaibigan, merong pataniman na matamis na prutas, di ba? Kaya yung kanyang pinagkukutaan, puro bato, may mga bato, tapos siguro sa labas may mga puno ng mga matatamis na prutas, di ba mga kaibigan? Pwede, no? Pwede. Chopaeng, shout out, Chopaeng. Tuloy. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig. So hindi literal. Hindi literal na nalanggam na itim at pula yung mga nakapaligid sa kanya na sinabi niya ay laksa-laksa. Ibig sabihin, madami raw. Ibig sabihin, mga kaibigan, ito ay patungkol sa tao. Di ba? Kaya nga sabi niya, ay handang ipagtanggol ako sa mga manlulupig. Parang sabi, di ba, dati meron siyang mga armas.
may mga dekalibre mga baril, di ba? Pagkatapos ngayon, merong mga laksa-laksa na inihalin tulad niya sa langgam na pula at itim na handa siyang ipagtanggol. No? Ibig ba sabihin, meron siyang private army? Ibuloy huwag kang piko na, huwag kang iyakin na. Ikaw ang nagbigay ng talinghaga, kaya binibigyan na namin ng kahulugan yung talinghaga na ibinigay mo, no? As per sa pangunawa namin. Sa pangunawa ko, ha? O, hindi kasama dito yung mga kaibigan ko nagko-comment, ha? Baka madamay kayo, eh. So, ibig sabihin mga kaibigan, meron siyang laksa-laksang itim at pulang langgam na handang ipagtanggol daw siya sa mga manunupig. Oh, merong private army, mga kaibigan. Sa Hawaii yun, Boss Al, yung private army niya. Di ba? Oh, tuloy. Ay, meron talaga. Galing naman, no? Hindi naman nagkakataon naman, di ba? Sabi naman ni Tita Carmen Lee, mga NPA nagbantay mga NPA bantay ni Kibuloy na rapist. Pwede, pula eh, di ba? Ang alam niyo sa NPA, ang tawag doon sa mga pulang Red Army, di ba? Pag sinabing Red Army, NPA yan, mga kaibigan. Ano naman yung Black Army? So pinaghalo ng NPA at saka private army, di ba? Kaya pulang mandirigma at saka itim na mandirigma. Oh, pwede, di ba mga kaibigan? So ibig sabihin, alam niyo na, pwedeng nasa bundok, di ba? Pwedeng nasa yungib, no, mga kaibigan. Basta malapit lang din, nasa Davao lang din. No, nasa Davao lang, no? Okay. Na mga tao, kano man o kalahi ko, Nandun pa rin talaga, no, mga kaibigan, hindi talaga makamove on itong si Kibuloy, no? Kano man o kalahi ko, ibig sabihin, yung yung FBI, di ba, mga FBI, pagkatapos kasama na yun, no, yung kongresista, tapos sa Senate naman, si Hontiveros, no, mga kaibigan, Berdugo, shout out, paring Al MLSO, oy, paring Berdugo, shout out sa iyo, ha? Okay, may kumpare na ako. Inaanak ko yung anak mo? O ninong ka ng anak ko? Basta magkumpare tayo, ha? Magkumpare kami ni BK. upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino. Ano naman, patunayan mo muna, di ba? Lumabas ka muna, patunayan mo muna na talagang ikaw ay marangal, no? Marangal na Pilipino. Mapapatunayan mo lang na ikaw ay marangal na Pilipino kapag ka lumabas ka na, di ba? Pag lumabas ka na, oh. Sabi ni Infinity Stream, serious note. Asan yun? Sabi ni Infinity Stream, mga kaibigan, serious note, di kaya sinabi ng PNP na pulang langgam at itim ay mga Chinese sleeper agents reported at monitored ng PNP mga yan, o di ba? Pwede rin, no? Eh lahat naman yan ay lahat naman yan posible, no? Dahil talinghaga nga yung binabanggit nitong si di ba? Oh. Kadkaran, ano yung sabi ni Chopaeng? Kudkuran yung ginagamit na para kudkurin yung laman nun. Okay, sabi yan ni Chopaeng. Okay. And dadami pa ba sa kasundaluhan ang mga laksang langgam na sinasabi nyo? Baka isang rat-ratan ubos na ang mga langgam mo, sabi ni Penny Aban. Okay? And yan. Tuloy natin to. Na naisilang sa paanan ng batayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban. Sipin nyo mga kaibigan. Naisilang sa paanan daw ng pinakamatayog na bundok bundok ng Mount Apo, di ba? Isinilang kasi yung mga rebelde, mga NPA, mga kaibigan, meron na yung mga parang loyalista lang, may first generation, second generation, di ba? Pero ito mahilig talaga to sa mga bago, sa mga bata.
Sabi mga medyo bata, mga bata pa itong mga ano, itong mga na itim at pula, mga kaibigan. Mahilig talaga sa langgam ito. Aloha 808. Mapakita ka, hindi puro salita na salita, bobo, sabi ni Aloha 808. Shout out Aloha 808. Okay? And paano na mga babae ni Pacquiao, demonyo? Paano na nga? Eh baka kasama. Socorro Rosario, shout out, greetings po sa lahat. O, greetings din para sa iyo, Socorro Rosario. Meron bang marangal na tao na nagtatago? Sabi ni Penny Aban, mga kaibigan. Meron bang marangal na tao na nagtatago sa batas? Kaugukan, mga sinasabi mo, di ba? O, kaya nga sabi ko, lumabas ka muna at patunayan mo para bago mo sabihin na ikaw ay marangal, di ba, na mga kaibigan. Okay? Mahilig sa bata, sana all. Ipaliwanag mo na lang sa Senado yan. Di ba? MLS Socorro Rosario from Ima, Rebecca Lagmay, Chopaeng from Sherry Santa Maria. Okay, tuloy natin ito mga kaibigan. Karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Eh bakit gumagamit ka pa ng mga ng mga puting langgam at itim na langgam na sinabi mong laksa-laksa, no, para ipagtanggol ka kung handa ka naman palang mamatay para sa bayan, di ba? Isang napakalaking kahipokrituhan, no, mga kaibigan. Isang napakalaking kahipokrituhan yung sinasabi nitong si Kibuloy, no? Wait lang ha. Meron lang po tayo ipipin. Ayaw. Meron pong inilagay dyan na si Kabsat Makoy, mga kaibigan. Hindi ko lang maipin, no, yung channel. Yan. Paki-suportahan na lamang po ng mga kaibigan. Ayan, meron natin. Yan. No, nakapin po dyan sa taas yung channel po ni Kabsat Makoy, no, mga kaibigan. Pakisuportahan lang natin at medyo matagal-tagal na rin po ito, talagang nagpipilit at nagbabaka sakali rin naman na lumaki yung kanyang channel. So baka matulungan natin ng mga kaibigan si Kabsat Makoy. Okay, so tuloy natin to. Sabi niya, ang mamatay ng dahil sa iyo. Yun po ang aking talinghaga. Kung masolve ninyo yon, malaman ninyo kung nasaan ako. Pagka na-solve po ninyo, padala ninyo ang inyong mga sagot at may reward kayong 1,000 pesos. Okay? O, di ba? Dapat ang sunod na tanong natin yan, saan namin ipapadala, Kibuloy? Di ba? Dapat meron nagtanong na gano'n, no? O sige, nahulaan na namin, saan namin ipapadala, Kibuloy? O, siyempre, pag pinadala niya, o sige, padala mo sa ganito. O, di ba? Boom, panot, huli. Hindi, i-email nyo sa akin, o, email na lang. Di ba? Bulaang propeta, sabi ni Alibal, na mga kaibigan. So yan na mga kaibigan, malinaw lang dito sa pahayag na ito ni Kibuloy, no, na talagang aminado siya na siya ay nagtatago. No? Nagtatago talaga siya. At Nilda Arceo is back in the house. Shout out sa iyo. At aminado talaga na nagtatago itong si Kibuloy sa batas, di ba? Pwede natin sabihin sa batas no? Dahil itong Kongreso sa itong Senado ay sila yung mga bumubuo, gumagawa ng batas, di ba? So masasabi natin na itong si Kibuloy ay talagang nagtatago sa batas, no, mga kaibigan. And sa ginagawa niyang pagtatago sa batas, isang kahipokrituhan yung sinasabi niya na siya ay marangal na tao, di ba? Kukunti lang daw sala, sabi ni Mike Abe. Sabi ni Mike Abe, siyempre kung may makakakilala kay Kibuloy, isa na dyan si Mike Abe dahil nagtrabaho si Mike Abe sa SMNI, di ba mga kaibigan? So pwede rin, no? So dito malinaw na mga kaibigan na talagang nagtatago itong si Kibuloy, no? Nabanggit niya rin sa kanyang talinghaga, no? Na ako ay nagkukubli, di ba? Sa isang kuta na malapit dito. So talagang nagkukubli, nagtatago siya, no, mga kaibigan? So ang pinaka-the best niyan ay hinahamon namin itong si Kibuloy, no, mga kaibigan, na sagutin yung paanyaya, no? Yung subpina ay ibilang mo na isang paanyaya. Di ba? Isang paanyaya sa iyo na para linisin mo yung pangalan mo.
'Di ba? Dahil para sa akin, mga kaibigan, para sa akin, no, hangga't hindi lumalabas etong si Kibuloy, hangga't hindi siya umaharap sa Kongreso at saka sa Senado, mananatiling pinapayagan niya, 'di ba? Mananatiling pinapayagan niya na balahurain ang kanyang pagkatao. Pinapayagan niya na sirain ang kanyang personalidad, 'di ba, mga kaibigan? At dahil sa hinahayaan niya na balahurain ang kanyang pagkatao, sirain ang kanyang personalidad, parang nandoon na rin yung pag-amin, mga kaibigan, na talagang sira ang personalidad nitong si Kibuloy. 'Di ba? So ang hamon natin, lumabas ka na, Kibuloy. 'Di ba? Lumabas ka na. May anyaya na, meron na invitation sa iyo, no? Through subpoena. O 'di ba? Huwag nang hintayin na umabot pa sa kaguluhan, 'di ba? Lalong-lalo na nga at meron siyang sinasabi na meron daw siyang laksa-laksang pula at itim na langgam, 'di ba? Hahayaan mo pa ba? O 'di ba? Para lamang sa iyong kaligtasan, para lamang mailigtas ang iyong sarili, hahayaan mo pa ba na dumanak ang dugo ng mga inosente na nabulag mo para ikaw ay ipagtanggol? 'Di ba? Huwag naman, 'di ba? Ang sabi mo, ang mamatay ng dahil sa iyo. O ikaw ba mamamatay o yung mga laksa-laksang pulat itim na langgam na nakapaligid sa iyo na sabi mo ay magtatanggol sa iyo? 'Di ba? O wag ganoon, ha? Lumalabas yung lumalabas yung pagka-hipokrito mo, yung mga kaibigan, kahipokrituhan. Sabi ni Ima Rebecca Lagbay, daming paetyas ni Kibulok. Tagal na niyang wanted dito sa US at si Duterte ang protector niya noon. Ngayon, sino na? Sa Senado, daming kakampi. At si number 1, si Amy Duterte. Diba? O. And, yon, okay? Galit na tuloy si Doña Rebecca. Oo nga, di ba? Tigas kasi ng ulo nito si Kibuloy, Ginagalit pa tayo, Ay, voice recorder. Sabi niya, oo nga, voice recorder. Hindi din di ba? Ginagalit pa yung mga kaibigan natin, di ba? Hindi na lang lumabas, no? Talagang nagpapa-trending style pa, So kaya mga kaibigan, doon sa talinghaga na sinabi nitong si Kibuloy, mga kaibigan, ano ang inyong masasabi dito sa talinghaga na ito? At kayo ba, nakuha nyo ba, nagets nyo ba yung pinapahulaan niya through talinghaga, kung saan ba yung lugar na kung saan siya ay nagkukubli at nagtatakot? O, nagpalit na ng mukha yan, voice recording kasi. Baka nagpalit na mukha na ng langgam. Nanghiram na sa mukha ng langgam, mga kaibigan. Ang dami-daming pwedeng hiramin ng mukha. Pwede naman yung mukha ni Kabsat Makoy, pwede naman, di ba? Bakit sa mukha pa ni langgam, sa mukha pa ng langgam? O kaya, para na maswerte-swerte siya, yung mukha ni Chopaeng, di ba, mga kaibigan? O, at least, di ba, hindi ka lugi. O, di ba? Bakit sa mukha pa ng langgam? So, kung meron kayong meron kayong masasabi, mga kaibigan, kung meron kayong mga additional comment, or inyong mga palagay at saloobin tungkol po dito sa statement o talinghaga ni Kibuloy, no, mga kaibigan, ay sandali, ako'y double job na naman. Ay i-comment nyo lamang po dyan sa baba, ng mga kaibigan. And don't forget to like and share po yung ating video, mga kaibigan. Okay? Ating pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.